Tahimik ka muna ngayon, huminga ka ng malalim. Sa dami ng ingay sa paligid, minsan kailangan lang natin ng isang tahimik na sandali kasama ang Diyos. Alam mo ba, ang Panginoon ay hindi malayo. Nakikinig siya, inaanyayahan kanyang makipag-usap. Hindi mo kailangang maging malakas ngayon. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat. Ang kailangan lang ay isang bukas na puso. Sabi sa awit 34:18, ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga bagbag ang diwa. Kaya ngayong umaga, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang bigat na hindi mo na kayang buhatin. Dahil sa presensya niya, may kapayapaan. Sa paglapit mo, may kagaanan. Halika na, kausapin natin ang Diyos. Minsan sa buhay, nararamdaman mong para kang nasa gitna ng dagat. Kalmado sa labas pero may bagyong bumabagabag sa loob. Tahimik ang paligid pero maingay ang puso. Pero ngayong umaga, nais kang paalalahanan ng Panginoon. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig ka niya. Alam niya ang bawat tibok ng puso mo. Alam niya kung anong bumabagabag sa iyo. At ngayon, gusto kanyang kausapin. Hindi ka kailangang maging perpekto para lumapit. Sapat na ang isang pusong bukas at handang magtiwala. Sabi sa Jeremias 30:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ipakikita ko sa iyo ang mga dakila at mahirap na mga bagay na hindi mo nalalaman. Kaya ngayon, ihanda mo ang sarili mo. Hindi aksidente na pinakinggan mo ito. Nais ng Diyos na makipagtagpo sa iyo ngayon na. At ang tanging hinihintay niya ay ang iyong tinig. Iyon ang simula ng himala. Isulat sa comments, Panginoon, kausapin mo ako ngayon. Mag-subscribe ka rin para araw-araw mong marinig ang tinig ng Diyos. Tahimik ang silid ng puso mo ngayon. Huminga ng malalim, isang pag-iyak ng kaluluwa, isang hiling na hindi kailangang itago. Kay tagal mo nang hinintay ang sagot, ang direksyon, ang himala. Ngunit ngayon hindi mo kailangang magsalita ng malakas, hayaan mong ang katahimikan ang magsalita para sa iyo. Lumapit tayo sa Diyos na hindi nagmamadali, na hindi nawawala sa Kanyang salita, na nagmamahal ng wagas. Ama naming Diyos, Ama ng awa at katotohanan, lumalapit kami sa iyong harapan ngayon ng buong puso at pananampalataya. Hindi namin dala-dala ang aming karangalan, kundi ang aming mga kahinaan at pangungulila. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng bawat lihim ng puso, ng bawat iyak na hindi nasabi. Tanggapin mo, O Ama, ang bawat litanya ng aming puso, ang mga hinanakit, ang mga pangarap na hindi pa nasasabi, ang mga tanong na bumabagabag sa isip namin. Panginoon, hinihiling ko ngayon ang iyong presensya dito sa buhay ko. Sabi sa awit 23:4, kahit pa ako'y lumakad sa libis ng anino ng kamatayan, ay hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa aking tabi. Inilalakad ko ang bawat hakbang ng may pag-asa dahil alam kong kasama mo ako. Hinihingi ko ang iyong kapayapaan, O Diyos, ang kapayapaang hindi nauunawaan ng mundo, ang kapayapaang maghihilom sa sugat ng puso, ang kapayapaang siyang hihimlay sa aking kaluluwa. Sa sandaling ito, hinihiling ko sa iyo, hugasan mo ako, Panginoon. Linisin mo ang isip kong nababalot ng alinlangan. Pagpag mo ang bawat takot, ang bawat pag-aalinlangan, ang bawat hinagpis. Hayaang ang iyong liwanag ang mamayani. Sa iyong salita, magunaw ang dilim. Sa iyong halik na banal, matunaw ang yelong pumapaligid sa damdamin ko. Ama, patnubayan mo ako. Ipakita mo sa akin ang daan na iyong inilaan. Gawin mo akong instrumento ng iyong kagandahang loob. Sa bawat desisyon, sa bawat pagsubok, ako'y aasa sa iyong kapangyarihan. Ibigay mo ang linaw sa isip ko. Hindi pagkalito, kundi pangunawa. Hindi pag-aalinlangan, kundi katiyakan. Huwag mo akong pabayaan sa gitna ng unos. Gawin mo akong matatag, laging nakatayo sa iyong salita. Habang ako'y nananalangin, hinihiling ko rin na buksan mo ang tenga ng puso ko upang pakinggan ang iyong tinig. Huwag mo itong ipagkait sa akin.
Ang kanyang tinig ay hindi laging malakas. Minsan ito'y banayad, isang pabulong, isang pahiwatig, isang pangungusap sa kalaliman ng isip at damdamin. Hayaang pumutok sa kalagitnaan ng katahimikan ng mensahe niya, "Anak, ako'y narito. Ako'y sumasa iyo. Lumapit ka." At sa sandaling iyon, mararamdaman mo ang tribal ng kanyang pagmamahal, ang tibok ng kanyang awa. Hindi mo kailangan tuklasin ang buong plano ng ngayon. Hindi mo kailangan tuluyang maunawaan ang bukas. Ngunit mo lamang kailangang tumugon ngayon, "Panginoon, ako'y narito." Ama, kausapin mo ako. Kapag ginawa mo iyon, kahit ang bungang humble mo'y saglit lang, lilikha siya ng himala sa puso mo. Lilitaw ang direksyon. Maaari mong madinig ang susunod na hakbang na kailangang gawin, maliit man o malaki. Maaari mong makita ang isang bukang liwayway ng pag-asa sa loob ng kadiliman. Sa oras na ito, pakinggan mo. Ang kanyang tinig ay nagsisimula ng magsalita sa puso mo. Huwag mo itong pigilin. Huwag mo itong linlangin sa pagdadalawang isip. Hayaan mo itong dumaloy, tulad ng hangin na dumarampi sa balat, tulad ng ilog na dumadaloy ng tahimik. At sa bawat pulso ng tibok mo, maniwala kang may sagot. May tugon na naghihintay. Ang kanyang presensya ay unti-unti nang pumapasok. Pumapawi ng takot, nagbibigay ng lakas, naglalatag ng liwanag sa daan mo. Hindi ka nag-iisa sa bawat lungkot, sa bawat tanong, sa bawat gabing binabalot ng kawalan. Ang Diyos na naglakbay kasama mo sa pinakamatinding dilim ay iisa pa rin. Siya ang Diyos na ngayon ay tumatawag, na ngayon ay nakikinig, na ngayon ay gustong sumagot. Ngayon na ang pagkakataon mo. Ngayon na ang panahon para tumugon. At sa susunod na bahagi ng panalangin mo, maririnig mo ang pahayag niya. Mararamdaman mo ang kanyang kamay na nang-aakay. Magsisimula kang makita ang mensahe ng direksyon, ang sagot na matagal mo hinintay, ang pagbalik ng kapayapaan sa puso mo. Huwag kang lalampas sa sandaling ito. Sa comments, nais kong marinig mo, "Panginoon, kausapin mo ako ngayon." Ipadala mo rin sa kapatid mo na naghihintay ng sagot ng Diyos. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para araw-araw kang makaharap sa tinig ng Diyos sa buhay mong ito. Pumikit ka lang sandali. Damin mo ang katahimikan sa paligid mo. Ngayon, habang humihinga ka ng dahan-dahan, gusto kong dalhin kita sa isang kwento sa Biblia na kasing lalim ng iyong panalangin ngayon. Isang babaeng may pangakong hindi pa natutupad, isang pusong punong-puno ng pagnanasa, at isang Diyos na hindi kailanman nabigo. Kwento ito ni Ana. Si Ana ay isang babaeng may dalang matinding pagnanais, ang magkaroon ng anak. Ngunit sa kabila ng kanyang pananampalataya, tila baga ipinagkait sa kanya ang bagay na iyon. Araw-araw, taon-taon, nananalangin siya sa templo. Tahimik, may luha, may kirot. Ngunit hindi siya bumitaw, hindi siya tumigil, hindi siya nagsawa sa panalangin, hindi siya sumigaw, pero dinig na dinig ng Diyos ang kanyang puso. Sa 1 Samuel chapter 10, sinabing, "At siya'y lubhang nagdadalamhati at nanalangin sa Panginoon at nanangis ng di kawasa." Alam mo bang minsan ang pinakamakapangyarihang panalangin ay yung hindi naririnig ng iba? Yung sinisigaw ng puso habang nakaluhod ang kaluluwa. Ganon si Ana. Hindi siya nagpadala sa ingay ng paligid. Hindi siya nagpadala sa mga salitang bumabatikos sa kanya. Hindi siya lumihis sa pananampalataya. Sa halip siya'y lumapit ng totoo, lumapit ng buo. At sa kanyang paglapit, ibinuhos niya ang lahat sa Diyos. Ang sakit, ang luha, ang hinihingi ng puso niya. Ngayon ikaw naman, gaano karaming gabi na ba ang lumipas na puno ng iyak? Gaano karaming tanong ang inilihim mo sa mga tao pero ibinulong mo sa Diyos? Ilan na bang, "Panginoon, pagod na ako," ang hindi mo nasambit ng malakas pero paulit-ulit mong sinigaw sa loob mo? Hindi aksidente na narito ka. Hindi aksidente na naririnig mo ito. Ang Diyos na nakarinig kay Ana ay ang parehong Diyos na nakikinig sa iyo ngayon. Ang Diyos na tumugon sa panalangin ni Ana ay may tugon din para sa panalangin mo.
Maaring hindi pa ngayon ang sagot, pero ang presensya niya ay nandito na. Si Ana, matapos ang kanyang taimtim na panalangin, ay umalis mula sa templo na may bagong anyo. Hindi pa niya hawak ang kanyang hinihiling, pero hawak na niya ang kapayapaan. Bakit? Dahil naramdaman niya na dininig siya ng Diyos. Sa 1 Samuel 1:18, sinabing, "At sinabi niya, iyong aliping babae ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Sa gayoy yumaon ang babae sa kanyang lakad, at ang kanyang mukha ay hindi na malumbay." Kapag ang puso ay nakipagtagpo sa Diyos, kahit hindi pa dumarating ang sagot, may kapayapaan na. Kapag ang espiritu mo ay nakaluhod sa presensya ng Diyos, kahit hindi pa nagbabago ang sitwasyon, may lakas ka ng bumangon. Ngayon, iniimbitahan kitang sumunod sa yapak ni Ana. Ialay mo sa Diyos ang hinihintay mo. Huwag mong itago ang bigat, ipagkatiwala mo sa Kanya ang hindi mo kontrolado. Gaya ng ginawa ni Ana, sabihin mo sa Kanya, "Panginoon, ito po ang laman ng puso ko, at sa iyo ko ito inilalagay." Hindi mo kailangang magsalita ng maraming salita. Hindi mo kailangang maging perpekto sa panalangin. Kailangan mo lang maging totoo. Kailangan mo lang maging bukas. Dahil ang Diyos ay hindi tumitingin sa galing ng pananalita, kundi sa lalim ng puso. Marahil may mga tao sa paligid mo na katulad ni Penina na nanunuya, na parang sinasadyang iparamdam sa iyo ang kakulangan mo. Pero huwag mong hayaan silang sirain ang pananampalataya mo. Tandaan mo, hindi ang sinasabi ng tao ang magtatakda ng kwento mo. Ang Diyos ang may huling salita. Ang kwento ni Ana ay kwento rin ng maraming Pilipino ngayon. Mga inang nananalangin para sa anak, mga kabataang naghahanap ng direksyon, mga ama na pagod na sa laban ng buhay, mga manggagawang nanghihina sa bigat ng responsibilidad. At ang sagot ay pareho pa rin: panalangin. Panalangin na totoo, panalangin na buo, panalangin na may tiwala. Kaya ngayong umaga, hayaan mong manumbalik ang pag-asa mo. Huwag mong hayaang manahimik ang pananampalataya mo. Buksan mong muli ang puso mo sa Diyos. At habang ginagawa mo yon, asahan mong magsisimulang gumalaw ang langit para sa iyo. Walang panalangin na nasasayang, walang luhang hindi binibilang ng Diyos, at walang pusong naghahanap sa Kanya na hindi niya sinasalubong. Ang susunod mong hakbang ay hindi sa sarili mong lakas, kundi sa gabay ng Diyos. At kung mananatili kang nakikinig, maririnig mo ang tinig niya, gaya ng narinig ito ni Ana, hindi man literal, pero sa puso, sa isip, sa mga pagkakataong binubuksan niya para sa iyo. At kung nararamdaman mong may gumagalaw sa puso mo ngayon, kung nararamdaman mong may sinasabi sa iyo ang Diyos, huwag mo na itong palampasin. Ipagpatuloy mo ang panalangin. Maghanda ka sa susunod na mensahe, dahil ang tinig ng Diyos ay hindi natatapos dito. May susunod pa. Isulat mo sa comments, "Panginoon, katulad ni Ana, ibinibigay ko sa iyo ang lahat." Sabihin mo rin kung anong himala ang hinihintay mo. At kung gusto mong marinig pa araw-araw ang ganitong mga mensahe, mag-subscribe ka ngayon. Tandaan mo, ang Diyos ay sumasagot sa tamang oras, sa Kanyang paraan at ayon sa Kanyang plano. Kapag napagpasyahan mong ipagkatiwala sa Diyos ang pasanin mo, hindi ibig sabihin na bigla na lang mawawala ang lahat ng hirap. Pero may isang tiyak, hindi mo na kailangang buhatin ito mag-isa. Sa mga mata ng tao, baka wala pang nagbabago. Pero sa mata ng pananampalataya, nagsisimula ng gumalaw ang langit. Sapagkat ang Diyos, kapag inanyayahan mo, hindi siya natutulog. Kumikilos siya kahit hindi mo nakikita. May mga sandali sa buhay na tila walang direksyon. Nagtatanong ka, "Panginoon, saan ba talaga ako patungo? Ito bang tinatahak ko ay galing sa iyo?" At minsan, parang napakatahimik niya. Pero sa katahimikan na yon, may tinig. Hindi laging malakas, hindi laging malinaw, pero nandyan, dumarating sa puso, sa hininga, sa kalmadong lumalambot sa loob mo. Sa gitna ng pagod, may boses na nagsasabing, "Anak, kasama mo ako."
O at doon mo mararanasan ang isang bagay na mas malalim kaysa sagot, kapayapaan. Hindi ang kapayapaan na galing sa mundo, hindi ang kapayapaang dulot ng kasagutan agad, kundi yung kapayapaang dumadaloy mula sa presensya ng Diyos. Ang ganitong klaseng kapayapaan ay hindi mo makikita sa labas, nanggagaling ito sa loob. Kapag nasa puso mo ang Diyos, kahit hindi pa naaayos ang paligid, buo ka pa rin. Kapag siya ang sentro mo, kahit ang unos ay malakas, hindi ka natitinag. Tingnan mo ang sinabi sa Kawikaan 3:6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Hindi sinabing alamin muna ang lahat. Hindi sinabing intindihin mo muna bago sumunod. Ang sabi, magtiwala. At kapag nagtiwala ka, siya na ang bahalang umayos ng daan. Minsan kasi gusto nating hawakan lahat. Gusto natin kontrolado ang takbo ng buhay. Gusto natin alam agad ang sagot. Pero sa kahigpitan ng paghawak, doon tayo napapagod. Doon tayo nabibigatan. Pero kapag bumitaw ka, hindi ka nawalan. Bagkus, nagbigay ka ng puwang para ang Diyos ang kumilos. Naranasan mo na ba ang gabing walang sagot pero may katahimikang parang may sinasabi? Yung tipong wala kang naririnig pero ramdam mong hindi ka nag-iisa? Yan ang Diyos. Hindi siya palaging madaldal pero hindi siya nawawala. Tahimik man siya, aktibo siya. Hindi niya kailangan sumigaw para ipakitang naroon siya. Minsan sapat na ang bulong sa puso mo, isang paalala, isang pangakong muling binuhay, isang damdaming, anak, ako ang Diyos mo. Wala kang dapat ikatakot. Kung sa puso mo ngayon may iniingatang bigat, isang pangarap na halos isuko mo na, isang taong gusto mong ipag-pray pero paulit-ulit kang nasasaktan, isang pangyayaring hindi mo maunawaan, hayaan mong dalhin mo ito sa Diyos. Hindi niya hinihingi ang perpekto mong panalangin. Ang gusto niya, totoo ka, totoong damdamin, totoong pagsuko. Ipikit mo ang mata mo sandali at sambitin mo sa puso mo, Panginoon, sa iyo ko ibinibigay ang kontrol. Hindi ko alam ang bukas, pero alam kong hawak mo ito. At habang sinasabi mo ito, isipin mong unti-unting inaabot ng Diyos ang puso mong pagod. At pinapalitan niya ito ng lakas na galing sa langit. Hindi mo kailangang makita ang kabuuan ng plano. Ang kailangan mo lang ang tiwala. Tiwala na sa bawat luha may tinig siya. Tiwala na sa bawat tanong may sagot siya. Tiwala na sa bawat paghihintay may layunin siya. Hindi ka lamang naglalakad ng mag-isa. Hinahakbangan mo ang plano ng Diyos na higit sa kayang isipin ng tao. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lang panandaliang emosyon, isa itong desisyon. Araw-araw mong pipiliin, araw-araw mong aalalahanin, araw-araw mong ipaglalaban kasi may mga araw na madali, pero may mga araw na masakit, may mga araw na gusto mong bumalik sa luma mong paraan. Pero doon sa mga araw na yon, kung pipiliin mo pa ring magtiwala, doon lalago ang pananampalataya mo. Doon ka lalalim, doon ka titibay. At sa bawat pagtitiwala mo, may kapalit, hindi man agad, hindi man sa paraang gusto mo, pero siguradong darating, siguradong may bunga, siguradong may kagalingan, sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang, hindi siya nagbabago, hindi siya maramot, at higit sa lahat, hindi siya natutulog. Kaya ngayon, nais kong hamunin ang puso mo. Ano ang bagay na ayaw mong bitiwan? Ano ang iniipit mo sa palad mo na ayaw mong ipaubaya? Anong bahagi ng buhay mo ang takot kang ipagkatiwala sa Diyos? Hayaan mong ang oras na ito ay maging simula ng tunay mong pagsuko. Hindi bilang pagkatalo, kundi bilang panalo, dahil sa oras na ibigay mo sa Diyos, doon pa lang magsisimula ang tunay mong tagumpay. At sa mga darating pang araw, dadalhin kita sa mas malalim na paglalakbay kasama ang Diyos, sa mas matibay na pananampalataya, sa mas malinaw na direksyon. Pero para makarating ka roon, kailangan mong bitawan ang kontrol at ipagkatiwala ang lahat. Isulat sa comments, Panginoon, Ikaw ang may kontrol ng buhay ko.
Sabihin mo rin kung ano ang nais mong isuko ngayon at huwag mong kalimutang mag-subscribe para araw-araw sama-sama tayong maglakad sa liwanag ng kanyang presensya. Tahimik ang paligid pero sa loob mo may gumagalaw. Isang bagay na hindi mo maipaliwanag, parang may bumubulong sa puso mo. Isang paanyaya, isang panibagong simula. Sapagkat pagkatapos mong ipagkatiwala ang lahat sa Diyos, may susunod na hakbang, ang maniwala na siya ay kikilos para sa iyo. Hindi lang basta maniwala, kundi tumayo sa kanyang pangako at maglakad sa pananampalataya. Kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, hindi ito madali kasi sanay tayong maniwala lang kapag may nakikita. Pero ang pananampalataya ay hindi tungkol sa mata. Ito ay tungkol sa puso. Sabi sa 2 Corinto 5:7, sapagkat nagsisilakad tayo sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ibig sabihin, kahit hindi mo pa nahahawakan ng sagot, panatag ka. Bakit? Dahil alam mong may Diyos kang tapat sa kanyang salita. Gusto ko ngayong yakapin mo ang katotohanan ito. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Kapag sinabi niyang may plano siya para sa iyo, huwag mong pagdudahan. Kapag sinabi niyang may magandang hinaharap ka, panghawakan mo iyon. Hindi mo kailangang maramdaman ang sagot para mapatunayan na totoo siya. Ang kailangan mo lang ay manampalataya. Isipin mo si Abraham. Pinangakuan siyang magiging ama ng maraming bansa pero matanda na siya. Matanda na rin si Sarah. Wala pa silang anak. Sa mata ng tao, imposibleng mangyari. Pero sa mata ng Diyos, doon pa lang nagsisimula ang kwento. Bakit? Dahil hindi limitado ang Diyos sa natural na kalagayan. Siya ang Diyos ng imposible. At dahil naniwala si Abraham, naranasan niya ang katuparan ng pangako. Ganon din ang nais ng Diyos para sa iyo. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Hindi mo lang basta pinapanood ang video na ito. Ikaw ay tinatawag ng Diyos na maniwala muli. Baka matagal ka nang nananalangin para sa kagalingan o kaya para sa trabaho o para sa direksyon sa isang desisyon at baka pakiramdam mo wala pang sagot. Pero ngayon, sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, hindi ako nakakalimot. Gumagalaw ako sa likod ng eksena. May mga bagay tayong hindi maintindihan ngayon, pero darating ang araw, iintindihin natin kung bakit kailangan nating dumaan sa paghihintay. Sa panahon ng pananampalataya, hinuhubog ang karakter. Sa panahon ng katahimikan, pinalalalim ang ugat ng pagtitiwala. Hindi sayang ang paghihintay kung ang Diyos ang hinihintay mo. Pakinggan mo ito, hindi ka patapos. Hindi patapos ang kwento mo. May mga pahina pang isinusulat ang Diyos. At ang mga pahinang iyon, punong-puno ng grasya, kabutihan at pag-ibig niya. Maaring ngayon, tila walang galaw. Pero sa panahong akala mo walang nangyayari, doon mismo gumagawa ang Diyos ng himala. Hindi mo man makita ang kanyang kamay, mararamdaman mo ang kanyang puso. Kaya ang hamon ko sa iyo ngayon, tumayo ka sa pananampalataya. Sabihin mo sa sarili mo, hindi pa man dumarating ang sagot, naniniwala na ako. Magtiwala ka, hindi dahil alam mo ang detalye, kundi dahil kilala mo ang Diyos. Hindi dahil hawak mo ang plano, kundi dahil kilala mo ang may hawak ng lahat. Kaya kahit may mga araw na parang walang sagot, bumangon ka pa rin. Ipagpatuloy mo pa rin ang panalangin mo. Magpatuloy ka sa pagsamba. Magpatuloy ka sa pagkilos ayon sa pananampalataya. Magpatuloy ka sa pag-asang may ginagawa ang Diyos sa kalagitnaan ng katahimikan. Ang pananampalataya ay hindi palaging masaya. May iyak, may pagod, may tanong, pero sa dulo may gantimpala. Sabi sa Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na hinihintay, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, kahit hindi mo pa ito hawak, totoo na ito sa espiritu mo. Kasi ang Diyos ay tapat, ang kanyang mga pangako ay sigurado. At sa bawat araw na pinipili mong maniwala, pinapakita mo sa Diyos na handa kang tumanggap, handa kang lumakad sa plano niya, handa kang sumunod kahit mahirap, at doon kanya bibigyan ng lakas na hindi mo alam na meron ka.
Lakas na hindi galing sa iyo, kundi galing sa Kanya. Ngayong oras na ito, hayaan mong buuin natin ang isang deklarasyon sa harap ng Diyos. Ilagay mo ang kamay mo sa puso mo at sabihin mo, Panginoon, naniniwala ako. Kahit hindi ko nakikita, alam kong gumagalaw ka. Kahit may takot, pipiliin kong magtiwala. Kahit may duda, pipiliin kong sumunod. At sa oras na sinabi mo yon, magsisimulang magkaroon ng pagbabago. Baka hindi sa labas agad, pero sa loob mo, sa puso mo, sa pananaw mo, sa pagtingin mo sa buhay, may bagong lakas, may bagong apoy, may bagong direksyon. Sapagkat ang pananampalataya, kapag inumpisahan mo, ito'y tutugunan ng Diyos. Kaya habang nagtatapos tayo sa bahagi na ito, tandaan mo, ang Diyos ay hindi lang basta nakikinig, Siya ay tumutugon. At ang tugon niya ay laging higit pa sa inaasahan natin. Hindi lang sagot, kundi presensya. Hindi lang direksyon, kundi kapayapaan. Hindi lang himala, kundi mas malapit na ugnayan sa Kanya. Isulat sa comments, Panginoon, pinipili kong maniwala. At kung may isa kang pangako na pinanghahawakan ngayon, ilagay mo rin. At huwag mong kalimutan, mag-subscribe ka para sa araw-araw na salita ng pananampalataya at pag-asa. Dahil ang susunod na kabanata ng kwento mo, magsisimula na. Kapag pinili mong maniwala, may kasunod na tawag, ang paninindigan. Hindi lang ito basta isang panalangin sa gitna ng emosyon. Ito ay buhay na itinataya sa pangakong hindi pa nakikita, pero buo ang paniniwalang mangyayari. Ngayon, sa puntong ito ng ating paglalakbay, gusto kong ipaalala sa iyo, ang pananampalataya ay may bunga. At darating ito sa tamang panahon, sa tamang paraan, sa presensya ng Diyos. Marahil sa loob ng buong video na ito, may mga salitang tumama sa puso mo. May mga piraso ng mensahe na tila isinulat talaga para sa iyo. Hindi ito aksidente. Hindi ito basta inspirasyon lang. Ito ay pagpapatunay na ang Diyos ay buhay at nagsasalita, na ikaw ay mahalaga sa Kanya, na bawat salita, bawat himig, bawat piraso ng panalangin ay dininig at tinanggap ng langit. Ngayon, gusto kitang anyayahan sa isang bagay na mas malalim, ang mabuhay ayon sa panalangin mo. Hindi lang basta maghintay, kundi mamuhay na parang natanggap mo na. Hindi mo kailangang ipilit ang sagot, pero kailangan mong ihanda ang sarili mo para dito. Kung ikaw ay nanalangin para sa kagalingan, simulang mamuhay na may disiplina sa katawan mo. Kung ikaw ay nanalangin para sa bagong simula, simulang buksan ang puso mo sa mga bagong pinto na bubuksan ng Diyos. Alalahanin mo ang sinabing ito sa Roma 4:20-21 tungkol kay Abraham. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya, kundi lumakas sa pananampalataya na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos at lubos na nakatitiyak na kaya rin ng Diyos na tuparin ang Kanyang ipinangako. Yan ang paninindigan. Hindi lang basta naghihintay, kundi sumasamba habang naghihintay. At ngayong pinapalaya mo ang puso mo sa kapangyarihan ng pananampalataya, maghanda ka. May darating. Hindi ito haka-haka. Hindi ito ilusyon. Ito ay pangakong nakasulat sa salita ng Diyos. Kapag ang Kanyang salita ay lumabas, hindi ito babalik ng walang bunga. Sabi nga sa Isaiah 55:11, gayon din ang aking salita na lumalabas sa aking bibig. Hindi babalik sa akin na walang kabuluhan, kundi gaganap ng aking kinalulugdan at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Kaya't huwag kang bibitaw. Huwag mong hayaang tabunan ng takot ang pananampalataya mo. Huwag mong hayaang lamunin ng pagod ang panalangin mo. Sa bawat araw na pinipili mong magtiwala, pinipili mong itayo ang buhay mo sa pundasyong hindi matitinag. Ang Diyos ang iyong bato, ang iyong muog, ang iyong tagapagligtas. At kung darating man ang mga araw ng pag-aalinlangan muli, bumalik ka lang sa mga sandaling katulad nito. Mga sandaling tahimik ka lang pero ang puso mo ay bukas sa tinig niya. Mga sandaling alam mong hindi mo hawak ang lahat pero hawak ka ng Diyos. Mga sandaling ang panalangin ay hindi lang salita, kundi pag-ibig, pananampalataya at katapatan.
Ngayon, bago ka umalis sa video na ito, gusto kong gawin mo ang isang bagay, magpasya. Magpasya kang hindi nababalik sa takot. Magpasya kang panindigan ng pinanalangin mo. Magpasya kang mamuhay sa liwanag ng pangako ng Diyos. At kapag ginawa mo ito, magugulat ka sa pagbubuhos niya ng pabor. Kasi ang Diyos ay tapat. Kapag sinimulan mo ang paniniwala, siya ang tatapos ng kwento. Ilagay mo sa comments, pinaninindigan ko ang pangako ng Diyos sa buhay ko. At kung may partikular kang panalangin na nais mong samahan kita, isulat mo rin. Isa ka sa mga dahilan kung bakit ginagawa ko ito araw-araw para ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa at ang langit ay nakikinig. Huwag mong kalimutang mag-subscribe. I-click mo rin ang video na lumalabas ngayon sa screen para sa susunod mong hakbang sa panalangin at direksyon divina. Tandaan mo, sa bawat panalangin na isinusuko mo, may langit na kumikilos. At may Diyos na nagsasabing, "Anak, narito ako."